Magandang araw, Pilipinas. Ito'y may hatid tayo na mainit-init pa na balita sa inyo dahil kaninang umaga ay tumungo itong si former governor ng Ilocos Sur na si Chavit Singson. No? Siya ay pumunta personal doon sa head office ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at nanawagan siya. No, sa marami nagpaliwanag siya kung para saan daw yung kanyang donation na 100,000 pesos. Pero may usapan sila ni Attorney Don Artes, no, ang MMDA acting chairman, na hindi tatanggapin para sa incentive sa mga tauhan ng MMDA, kundi idadaan mismo sa ahensya mismo, no, sa MMDA. Alright, 200,000 na pala. Tumaas na ang incentive na binigay. Oh, tama. Kasi nakita natin, makikita nyo mamaya sa resibo, 200,000 pesos ang donasyon ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ating panoorin ang balita na ito. Nandito ako ngayon para magpaumanhin. Bigyan ng apology and congratulations sa mga namuli. At sabihin ko rin na hindi ako, kahit ako nabukta, pero magtibigyan ako ng incentive sa mga nanghuli. Para manghuli pa. Hindi yata hinuhuli yung mga iba eh. Bakit yung mga iba? Oo. Dahil bawal yun. To show that nobody is above the law. Kaya pasalamat ako kay Chairman. Yan ako na sinusap na hindi dapat tularan. Ang problema, baka mamaya kasi hindi ako duman, huli na ako. Hindi naman po. Incentive nila. Para sumipag. Meron din yung mga ibang ahensya, yung mga nakakahuli ng mga smuggled goods, bigyan ng porsyento. Yan, hindi naman ako nagbigay doon. Papaalam po muna ako. Ayaw nga ni Chairman eh. Pero nagpipilit ako para mabigyan natin ng incentive ng mga masipag. Sipag ng bundi. Last time? May natutunan po ba kayo sa nangyari last time? Oo. Saka masira may rason dahil nag-overtake lang daw yung driver. Mas kanong rason, bawal yung tumaan dyan ako, overtake lang. Dahil wala naman ba ako, nag-overtake lang daw. So, leksyon din sa mga driver po na wag nang gawin ulit. Hindi kayo nag-instruct sa kanya na mag-overtake? Hindi. Yung driver niya lang yun? Yung driver, dahil alam niya na huli na ako sa appointment ko. Okay. Kasi 99% di ako nahuhuli sa mga appointment ko, maaga ako. Kataon lang talaga siya nung nangyari doon. Nagkataon lang. Nagkataon lang. At masipag ang MMDA. Sir, going back lang na late kami, going back lang doon sa reward natin. Ibibigay na ba natin yun? Or kanina, tama hindi, ba? bibigay ko, explain ko nga para hindi. Kung public yun, hindi suhul yun dahil sikreto suhul yun. Okay. Kaya nakiusap ako kay Chairman muna kung pwede. Di pwede dahil baka tayo hindi, explain ko na papuya sa mga, para sumipag pa. Okay. Incentive nga eh. Well, meron po kasi pinapaliwanag mga kay Gov. Chapit na meron kasi tayong batas regarding acceptance and gifts. Or reward or kung ano pang tawag yan. Kailangan modest gift. Yung ino-offer ni Governor medyo malaking halaga. So, yan po ay aming pinag-aralan. Yung diretso po sa aming mga enforcers, yan po ay bawal. Pero kung re-resibuhan naman po dito sa aming ahensya at sa ahensya mapupunta, authorized naman po kami mag-accept ng donation. So, if ever po, ganun po ang ating gagawin. Sa ahensya po mapupunta yung donasyon, pero hindi po diretso sa ating mga enforcers. Ayon po sa aming legal team, hindi po pwede kasi may batas po tayo sa pagtanggap ng regalo. Marami tayo nakita recently na nagpapalusot, nagne-name drop. At least dito sa insidente na ito, makikita natin kahit na may number ako ni Governor, pwede siyang tumawag sa akin, hindi niya po ginawa. O hindi, inadmit niya po yung kanyang mistake,
In fact, nandito po siya ngayon, babayaran niya po yung penalty. Iyan naman po ay kautusan natin Pangulo na wala pong exempted, lalong-lalo na po ang mga tagapamahalaan ang dapat magpakita na ehemplo na sumusunod tayo sa batas ng publiko. Well, sa amin po, yan po ay binibili naman natin sa ating mga enforcers na wala po dapat sisinuhin, whether yan po ay nakamotor, naka-SUV, or naka-magagara sa sakyan. Patay-patay naman po yung application dahil yung pagbabawal po sa pagdaan sa bus carousel, lalong-lalo na very specific naman po yung mga pwedeng dumaan dyan. In fact, yun nga po, no, isang beses kung admittedly nagkamali kami, yung aming po mga buses na shuttle ng empleyado ay gumamit, natikitan din po sila. At yan po ay inarap natin, babayaran po yung, o nga pinabayaran na yung ticket para dyan. So, wala po talaga exempted dyan. Kung hindi ka autorisadong tumaan, regardless kung sino ka, ay dapat pong panagutan yung penalty ng ticket kung sakaling gumamit ka illegally ng bus carousel. Yan po ang ating live report kaugnay dito sa nangyari kanina sa MMDA kung saan inulit natin, no? Typographical error lang po ang aming headline na 100,000. Ang totoo, 200,000. Batay doon sa resibo na ipinakita namin sa inyo, 200,000 pesos ang donasyon ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa MMDA. Bagamat ipinipilit niya na parang incentive yon sa mga nanghuli, bawal talaga. Medyo may kalakihan daw talaga yung, yung halaga na idodonate ni Chavit Singson sa mga nanghuli kasi gusto niya talaga parang daw magsipag manghuli. Pero ayon sa batas ay hindi iyon pinapayagan. Kaya idinaan na lang sa ahensya. Nasa ahensya na kung paano niya gagamitin yung donasyon na yon ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Yan po ang ating live report sa mga oras na ito. Mag-ingat po tayo. Sa Metro Manila ay 42 degrees, no? Yung ating init mamaya. Kaya mag-ingat, magdala ng payong, ng sombrero. At usually yan, mga alauna o alas 11, alauna, alas 2. No? Napakatindi ng init. Kaya mag-ingat tayo mga kabrabo. Yan po ang ating live report. Nep Castillo nagulat para sa Bravo News Nationwide.